na, bubugin natin, galak na. Okay, Okay. magandang hapon sa inyong dalawa. Maraming salamat at napaunlakan niyo ang aking invitasyon. Maraming salamat po. Ngayon, magpakilala kayo. So, pakilala ko pa kayo eh. Jeffrey Kimpan. Ring name, The Bajimbo. Oh, bakit nga ba Damajimbo? Dahil sa talino ng aking tiyan, malaki yung akong tiyan ko, kaya Bajimbo, no? Sino ba yung Majimbo? Yung sa Dragon Ball? Dragon Balls. Grabe ko yan. Delikado pala yung idol mo. Cartoons naman yun eh. Idol ko, Bajimbo. So, ngayon, bakit ka naging isang fighter? Actually, kaya ako naging fighter, talagang malaking pangangailangan. Pambili ng gatas, pambili ng bigas. Makabili-bili ng mga pangangailangan sa araw-araw. Para makakain tayo sa isang araw, 3 beses. Ayos din sa akin yun. Kaya ako lumaban. Ano ba probinsya mo pare? Leyte, Southern Leyte. Southern Leyte. So mga kamutupis, si Jeffrey Kimpan nga pala ay isang tubong Southern Leyte. Isa siya ngayon sa mga lumalaban ng boxing or MMA. So nakita naman natin na sulit yung pinakita niya sa ilang linggo pa lang, 3-0 na. So anong pangarap mo talaga nung bago magsimulang mag-boxing? Pangarap ko talaga maging boxing hero. Yan lang. Hindi natuloy. Inulit-ulit ko pa rin na ilang yung pangarap ko. Tupad pa rin ngayon. Nag-edit ako ng 30. Ayun, laban pa rin. Laban pa rin ako hanggang matupad ko. Yun, nakuha ko na. 30 ka na? 3-0, 30 na ako. Umaasa ka pa rin na mag-champion? Oo, umaasa pa rin ako. Kahit nga malabong mangyari? Oo, umaasa ka pa rin? Umaasa pa rin ako. Malay. Ano gusto mo mag-champion? MMA or boxing? MMA. Wala na sa boxing. Hindi na ako makapag-pro sa boxing kasi may edad na. 26 lang. Ilang taon na bang mag-pro sa boxing? 26. 26. Okay, cut. Okay. Ikaw, magpakilala ka. My name is Michael Diaz. In short, magtataho. Magtataho? Bakit? Nagtitinda ka ba ng taho? Taho! Paano sinisigaw taho? Sino? Tanong muna natin dito mga kamutopis kung bakit magtataho. So, sino nagpangalan sa'yo ng ring name na magtataho? Si Motopis TV. Francis. Ako pala. Pero okay lang sa'yo yung magtataho sa ring mo. Okay na. Pero pangit din eh. Bibigyan natin to na maganda pangalan. Pangit naman yung magtataho eh. Sipin mo, Michael Magtataho Diaz. Dapat na, iwas ka niya, Scorpion. Scorpion? Scorpion, no? Kasi dun sa fighting style niya na parang Parang Scorpion din. Masasabi mo, pinagtatawanan yung fighting style mo. Kwento mo naman sa nila. Kasi first time ko lang lumaban nun. Then hindi ko pa alam yung mga fighting style. Wala pa akong idea sa mga ganun. So kung ano yung galaw na lang ng katawan ko, sinusunod ko na lang. Kaysa naman maglaban kami ng sariling galaw ko, hindi kami magkakasundo. Parang ano na lang, kung ano yung ilabas ng katawan ko, kung anong galaw na ipapakita ko, yun na lang. Kahit pagtawanan nila, mababago pa yun kasi di pa naman po ako fully training. Di ka ba nabubuisit sa coach mo? Bakit ang pangit ng ang pangit ng galaw niya eh. Di ka nabubuisit sa nagturo sa'yo? Hindi naman po. Kasi kung di dahil sa kanya, hindi ako makakatungtong sa ibabaw ng ring. Then, parang hindi mababago yung ikot ng mundo ko kasi actually, nung mga last month, medyo yung buhay ko parang alanganin, parang ganun. Ngayon, nung nakatungtong ako ng ring, dahil sa coach ko, parang nagbago lahat ng ikot ng mundo ko, yung focus na lang ako sa training, focus ako sa laban, then tinatanggal ko na sa isip yung mga masasamang gawain, mga ganun. Speaks tayo dun sa masamang gawain. Ano bang masamang gawain na? Tulad na nakikipag-away sa labas, yung mga pagsagot sa matatanda, ng pamalagbag. Kasi bilang isang fighter, dapat, sabi ng coach ko, be humble. Dapat maging humble ka sa lahat ng bagay. Dapat kontrolado mo lahat ng
salita, galaw, yung parang low-key ka lang, yung hindi ka mayabang. Hindi porgit naging fighter ka, hindi porgit nanalo ka, magiging mayabang ka na. So nandun na yun sa point na gano'n na ibig sabihin ng coach ko na baguhin ko lahat ng dapat kong baguhin sa sarili ko bilang isang fighter na ako. Okay. So, malaki pala yung pagbabago mo sa pagtapak mo sa MMA ring, cage. Malaki pala yung pagbabago. Opo, malaki po yung pagbabago. Okay, so ano bang expectation mo sa nagdaang laban mo? Sabi mo nga magtataho ka lang eh. So, ibig sabihin, nung umapak ka, anong masasabi mo nung nag-2-0 ka na sa hindi inaasahan? Kasi wala namang mag-expect sa'yo na mag-2-0 ka eh. Kasi yung fighting position mo na, pangit-pangit pa ng pinagkita mo doon, pinagtawanan ka ng mga audience, saka yung mga manonood. Anong masasabi mo doon? Wait lang nila yung improvement ng laro ko. Hindi ko man sa kanila napakita yung magandang laban, yung unang laban ko. Siyempre, mag-i-improve pa naman yun pagdating sa dulo. Lahat nag-uumpisa sa hindi marunong bago maging professional. Tama. So, ngayong nasubukan mo na ang labanan sa MMA, anong gusto mong marating pa o ma-improve pa sa Katulad niya ni Kuya Jeffrey, yung gusto ko rin yung champion. ito si The Majin Buu. Gusto ko rin maging champion, isang dihamak na champion na hindi naman nila alam na kaya kong ratingin yung ganung bagay. So, naging idolo mo agad ito nung nakasabay mo lang to eh. Nakasabay mo lang lumaban niya, idolo mo na. So, dahil doon sa 3-0 na nakita mo na malupitan niyang na-achieve mo sa 3 rounds ng labanan, tinapos niya ng round. Yun, kaya naging idolo mo si The Majin Buu. Yun. Okay. So, pagkatapos ng laban mo dun sa nakaraan, may bala ka pa ba o anong na-experience mo? Yung parang pumasok sa utak ko na mas masarap yung buhay ng isang fighter. Bugbog ka nga sa ganung araw o ganung oras. Parang pag nanalo ka, ang sarap sa feeling. Parang ang tawag din. Parang iba ka na kumpara sa dati. Kasi ang dami mong pagbabago eh. Pag isang fighter ka na nga, ang dami pagbabago kasi isipin mo na lang yung training, yung manalo ka. Di ba yung matalo kasi gano'n naman talaga sa laban, di ba? So, nagbago ka na ngayon. Dating mayabang, lalo kang yumabang, gano'n. Hindi gano'n. Ano ba mo? Ipaliwanag mo nga sa nanonood kasi dating nagbago, dating mayabang, so yumabang pa ulit, gano'n? Hindi, ano yung pagbabago? Naging parang naging tuwid yung utak ko. So, palakpakan nga rin tumuwid. Tumuwid na pala ito mga motopist kasi malaking pagbabago niya sa pagtapak niya sa sports, Kasi fighter. Sportsman na lang ako, wala na sa akin yung away sa labas. Bilang isang fighter kasi hindi ka pwedeng magyabang dyan sa labas kasi nga katulad ko mga ka-TV, katulad po na sinabi ng coach ko, walang silbi yung pagiging fighter mo kung babarilin ka lang sa ulo. Kaya dapat maging humble ka sa labas. Tama rin. Tama rin yung coach mo. May utak rin pala yun, no? Okay. So, nasabi na natin yung mga magandang pangangailangan natin sa pagiging MMA fighter mo. So, dito naman tayo kay Jeffrey. So, biglaan kasi yung labanan natin sa URCC, no? Bali, talagang binubuhos talaga lahat kasi isipin mo ito si Jeffrey Kimpan. Nakapagtalagan ng 3-0 sa wala pa nga isang buwan eh. So, Jeff, ano pang gusto mong i-improve sa labanan mo? Parang nakita ko perfect na eh. Pero parang sa laban, parang kinulang siguro yung audience kasi sa sobrang lakas ng puwersa ng suntok mo, tapos agad eh. Ano pa bang gusto mong i-improve sa laro ng MMA? Sa ground, improving yung ground. Lahat ng mga pangangailangan sa MMA yun, improving dyan. Kasi yung gangko lang ba, striking. Striking lang talaga yung gangko. Yung lagi kong inubuhos, pero yung sa ground wala pa akong ground. Kaya yung improve ko yun.